Magandang umaga sa lahat at ngayon ay pag-aaralan natin ang tekstong biswal. Una ay bibigyan natin ng mga bokabularyo. Kumbaga magkakaroon kayo ng kaalaman hinggil sa mga salita. Pangalawa ay bibigyan natin ng kahulugan kung ano ang tekstong biswal. Pangatlo, ano ang elemento ng tekstong biswal lalo na sa mga comics. Sunod ay yung technical na paggawa ng isang comics. Ano nga bang ibig sabihin ng comics? Bibigyan natin ng pagsusuri ang kaibahan ng comics sa Pilipinas, manga sa Japan at manhwa sa Korea. Estereotipo, paano ito nakakatulong o nakakaambag sa paggawa ng comics? Ano ang tulong ng tekstong biswal sa ating panitikan? Ano ang tulong ng tekstong biswal sa expository na teksto? At ano naman ang ibig sabihin ng brochure? So balikan natin yung una, yung mga bokabularyo. Ano nga ba yung mga salita na dapat ninyong malaman sa talakayan natin ngayong araw na ito? Una ay teksto. Ang teksto ay mga babasahin tulad ng mga libro, mga comics, mga dyaryo. Ang biswal naman ay mga larawang maaring nakaukit o nakalimbag. Pag sinabi nating tekstong biswal, ito ay mga babasahin na mayroong mga larawan. Comics, mga babasahing binubuo ng kwento, larawan at kadalasang nagdadala ng aral. Brochure, naglalaman ng datos at binubuo ng mga larawang biswal. Borador, panimula o unang anyo ng anumang akda, draft sa wikang Ingles. Storyboard, serye ng mga larawan na nagpapakita ng balangkas ng plano ng comics, pelikula, patalastas sa telebisyon at iba pa. Ngayon ay pag-aaralan natin ang ukol sa kahulugan ng tekstong biswal. Ang tekstong biswal ay mga bagay na nagbibigay impormasyon gamit ang larawan, grapiko o anumang biswal na elemento. Nakatutulong ang mga ito upang mas maintindihan ang mga konsepto sa isang mas madaling paraan. Ngayon ay pupunta tayo ngayon sa elemento ng mga tekstong biswal, lalo na ng mga comic book, brochure. Una ay strip, ilustrasyon ng tauhan, dialogo at caption, sound effects, pabalat, panel at gutter, tema at disenyo. So ito yung mga elemento na kailangan sa paggawa ng comic book brochure. Ang strip sa comics ay isang maikli at simpleng anyo ng comics na karaniwang binubuo ng isang hanay ng mga panel. Ito ay madalas na isinusulat at isinasaayos para makuha ang isang kumpletong ideya o kwento sa loob ng isang maliit na espasyo. So halimbawa ng strip ay ito. Ito, strip ito 1. Ito ay strip 2. Ito naman ay isang strip. Sila ay nasa loob ng isang panel. So yan yung strip. So nagdadala ito ng emosyon. Sunod tayo ay ang ilustrasyon ng tauhan. So ang ilustrasyon ng tauhan, the character, paano mo ginawa yung mukha ng character, ano yung expression ng character, ano yung kanyang kasuotan. So ang ilustrasyon ng tauhan sa comics ay ang proseso ng paglalarawan o pagbibigay anyo sa mga tauhan ng kwento gamit ang visual na sining. Mahalagang bahagi ito ng pagbuo ng comics dahil ito ang nagbibigay ng mukha at katawan sa mga karakter, nagdadala ng emosyon at naglalabas ng kanilang personalidad. So halimbawa, panlabas na anyo ito, yung mukha, yung mata, no? Yung kasuotan, expression ng mukha, ito tumatawa. Ito naman ay nababahala. Posisyon ng katawan, kung mapapansin ninyo, dito malayo, dito malapit ang kanyang katawan. So mayroon siyang ibig sabihin. Sumunod ay ang dialogo at caption. Ang dialogo at caption sa tekstong biswal ay mahalaga sa pagbibigay linaw sa kwento. Sa pagbuo ng comics ng katutubong panitikan, inaasahang ang gagamiting wika ay mga salitang mula sa lumang wikang Filipino at may mga terminolohiyang katutubo na may kahulugan sa gilid bilang caption. So yung caption, ito yung nagbibigay ng eksplanasyon sa mga salita na hindi maunawaan o sa mga nangyari na kailangan ng ipaliwanag. So halimbawa ng caption ay itong nasa taas.
So si Fatima at ang bagong silang kambal binabantayan ng anghel. So kung mapapansin niyo yung caption, pwede siya capital letters, no? So ang caption ay maikling teksto o pahayag na karaniwang makikita sa itaas, pwede sa itaas, sa ilalim, pwede dito, o malapit sa isang larawan sa panel. Iba't ibang anyo ng lobo ng usapan at ang mga gamit nito. So ito yung ginagamit ng mga lobo ng usapan. Ito ay speech bubble. Dito nilalagay kung nag-uusap, no? Yung dalawang character. Pwede naman scream bubble kung sumisigaw ang isang character. Thought bubble kung yung nagsasalita sa sarili o sa isip yung character. Whisper bubble o yung parang tahimik na pagsasalita ng isang character patungo sa kanyang kausap. Mayroon din tayong iba't ibang anyo ng caption. Pwedeng rectangle o parihaba, pwedeng paulap, o pwedeng yung pa-flashback ang gamit nito. Pwede rin explosion o yung sobrang galit, no? At pwede rin tayong gumamit ng sound effects, no, sa elemento. So ito yung mga sound effects nito. So kahit walang tunog na naririnig, kapag ito ay binabasa ng reader, parang nagkakaroon na siya na sa imagination na niyang tunog. Boom! No, zap! Wow! Kaboom! Swoosh! Puff! Okay. Pabalat o cover. So yung pabalat o cover, ito yung bago mo basahin yung isang comics, makikita niyo yung cover. So makikita sa cover kung anong uri siya ng company, ano yung title, pwede kung anong araw siya na i-print, sino yung sumulat. So yan. So ito yung mga other halimbawa. Sunod ay ang panel at gutter. Ang panel yung kabuuan na page. Ang gutter yung naghihiwalay sa mga strip. So itong linya na ito yung ating gutter. Ang tema naman ay pangunahing ideya o mensahe na nais iparating ng comics. Maaaring ito ay tungkol sa pag-ibig, pagkakaibigan, katarungan, o anumang pangunahing paksa na nais ng may akda na maging sentro ng kwento. Ang disenyo naman ay tumutukoy sa paraan kung paano inayos ang mga elemento sa comics, kabilang na mga larawan, salita, at espasyo. So tapos na tayo sa elemento ng comics. Ngayon ay punta tayo sa technical, no? Kailangan alam niyo ito sa paggawa ng comics. So ang bahaging ito ay nakatuon sa pagtalakay sa mga konsepto ng laki at espasyo sa konteksto ng technical na visual ng comics. Mahalaga ito sa pag-unawa sa kung paanong ang mga elementong ito ay naka-impluwensya sa interpretasyon at pagtanggap ng mensahe sa isang teksto. Una, yung laki ng mga character or ng mga strip. Dapat saktong-sakto. Yung space, dapat hindi masyado. May ilan na kailangan ng space, may iba naman na hindi na kailangan ng space. Depende sa kwento. Kulay. Minsan yung mga comics walang kulay, minsan may kulay. So nakaka-apekto din yun. Yung linya na ilalagay, yung anyo ng inyong panel, at yung image na ilalagay ninyo sa inyong comics. Sunod sa technical ay ang comics mismo. Talakayin natin ano ang comics. Ang comics ay isang halimbawa ng tekstong biswal, isang grapikong medium na kung saan ang mga salita at larawan ang ginagamit upang ihatid ang isang salaysay o kwento. Narito ang paggawa ng isang comics, mga hakbang sa pagbuo ng comic book. Una, pagbuo ng borrador. Sabihin gagawa ka ngayon ng draft. Pangatlo, pagbuo sa karakter at tagpuan. Sino yung mga karakter at anong lugar? Pangatlo, paggamit ng wika at dialogo. So alamin ninyo kung ano yung wika na gagamitin. At pagsusuri sa nilikhang comic book. Ibig sabihin, kailangan ninyong ipasuri, ipa-evaluate, ipa-check sa isang tao kung maganda ang inyong nagawang comics. Narito ang mga hakbang na dapat sundin sa yugto ng pagbuo ng borrador ng comic book. Pagpili ng tema at kwento. Pagbuo ng balangkas, ibig sabihin yung framework, no? Mayroon kayong outline. Pagtukoy sa mga karakter at tagpuan, pagbuo ng storyboard. So, halimbawa ito, storyboard ito. Ito yung panel, ano yung dialogue, ano yung action sa bawat panel. Ang pangalawang yugto naman ay ang pagbuo ng mga karakter at tagpuan ng comic book. Paglikha ng mga karakter, ano yung design ng buhok, mukha, pagbuo ng tagpuan, ito ba ay nasa palasyo, paggamit ng mga simbolo at elemento ng kalikasan.
Ang paggamit ng mga simbolo at elemento ng kalikasan ay mahalaga sa pagpapakita ng aktwal na tagpuan, no? Kung dagat, mayroon talagang makikita na tubig sa paligid. Sa ikatlong yugto ng pagbuo ng comic book ay ang paggamit ng wika at dialogue. Paggamit ng angkop na wika, ibig sabihin tama ang spelling, tama ang paggagamit. Pagbuo ng dialogue, pagtukoy sa mga bahaging nangangailangan ng caption. Ano ba ang kailangan? May mga salita ba na mahirap unawain? Kailangan niya ng caption. Pang-apat ay nakatuon sa pagsusuri, no? Pag-evaluate sa inyong gawa. Pagsusuri sa mga elemento kung nandoon, pagsusuri sa paggamit ng kulay kung tama lang at disenyo, pagsusuri sa wika at dialogue, pagbibigay puna, ibig sabihin pagbibigay feedback ng mga expert batay sa inyong iginawa. Ngayon ay punta tayo sa pagsusuri. So, pwede niyong bisitahin ang mga comics na gawa sa Philippines, gawa sa manga na gawa sa Japan, at gawa din sa Korea ng mga manhwa. So, maaari niyong ikomento ano ang kaibahan ng tatlong ito. So, sunod tayo ay punta tayo sa stereotipo. So, ano yung mga effects, no? Ano yung ambag ng mga stereotype ng ating mga nakikita sa paligid? Stereotipo, isang karaniwang imahe, ideya o paniniwala tungkol sa isang grupo ng tao, bagay o sitwasyon na madalas na hindi totoo o lubhang simplistiko. Karaniwang iniuri nito ang mga tao batay sa uri, type, pangkalahatang pananaw o ideya tungkol sa isang particular na grupo o tao. Halimbawa, mga Pinoy ay palaging nalilate. Diba? Pinoy time. Halimbawa, ang mga guro ay palaging nagtuturo na lang. So, yan yung parang stereotype natin. Ang mga lalaki ay malalakas. Ang mga babae ay hindi kaya yung mga gawa ng mga panlalaki. So, itong stereotipo ay, itong uri, ay maaari na inyong i-apply sa inyong paggawa ng comics. Kasarian, tumutukoy sa mga inasahan at pinanaw tungkol sa mga tungkulin, katangian at pag-uugali ng mga lalaki at babae. So, mga babae ay, halimbawa, mga babae hindi pwede maging pinuno, no? Ang mga lalaki ay dapat sila yung magiging haligi ng tahanan, sila yung nasusunod sa bahay. Yan yung parang stereotype natin sa mga kasarian. Edad, nauukol sa mga paniniwala at inaasahan tungkol sa mga tao batay sa kanilang yugto sa buhay. Kung ang edad ay matanda na, ibig sabihin kailangan nating sundin ang kanilang payo. Kung ang edad ay bata pa, kailangan ay hindi pa ito gumagawa ng desisyon. Kailangan pang humingi ng advice sa magulang. So, ibig sabihin, itong stereotipo ay nakakatulong ito lalo na sa inyong paggawa ng comics. So, sunod tayo. Punta tayo sa ambag nito sa paggawa sa ating panitikan, ambag ng tekstong biswal. So pag-unawa ng kahalagahan ng tekstong biswal sa panitikan. Una, pagganap bilang kasangkapan sa pagpapanatili ng panitikan na pre-preserve natin ang ating literature. Pagpapahayag ng simbolismo at kahulugan. So, ibig sabihin, mas mapalawak natin na yung ating creative thinking, no? Kasi gumagamit ng mga symbols. Pangatlo, pagpaunawa at pagpapahalaga. Pang-apat, pagpapanatili ng kulturang Pilipino. At kasunod ay anong ambag nito sa ating tekstong expository. Una, paglilinaw ng komplikadong impormasyon kasi may mga larawan. Pangatlo, pagganap bilang pantulong sa pagkatuto. Pangatlo, panghikayat sa mas aktibong pagbabasa. Pang-apat, pagpapanatili ng kaalaman. Panglima, pansuporta sa iba't ibang paraan ng pagkatuto. So halimbawa nito ay ang brochure, no? Kasi naglalaman niya ng mga information. So ano nga bang ibig sabihin ng brochure? Ang brochure ay isang uri ng nakasulat na materyales o publikasyon na naglalaman ng impormasyon tungkol sa isang produkto, serbisyo o organisasyon. Karaniwang ginagamit ito sa marketing at advertising upang makapagbigay ng detalyadong kaalaman o maghikayat ng interes sa isang particular na paksa. So, maaari niyong tingnan ang halimbawang ito ng brochure. Maraming salamat.